Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, purihin ang Panginoon na kahit na anong oras na po ba? 3:36, kahit na umabot tayo ng hapon ay purihin ang Panginoon at meron pa rin po tayong matututunan at makukuha. Meron pa rin pong kapahayagan na manggagaling sa salita ng Diyos na ating mapag-aaralan po ngayon. Hallelujah. Habang kaninang umaga, nung ako po ay nagpipray, Lord, anong mensahe mo kakong ganyan? Tinanong ko sa Panginoon anong mensahe niya. At dinala nga ako ng Panginoon doon sa dapat binabantayan po natin ang ating mga desire at dapat maging alerto po tayo. Yan, stay alert, alive, awake, and enthusiastic. Yan, sa ating mga desire. Na itong taon na ito, bantayan po natin yung mga ninanais ng ating puso, yung mga hinihingi natin, minimithi natin sa Panginoon. Kasi ang temptation, nandyan lang po yan palagi may mga pagkakataon na yung temptation hindi naman siya dumarating na hindi maganda. Lahat ng temptation po, sa tingin ng tao, ito ay maganda. Pero suriin po nating mabuti at bantayan po natin. Kasi kung hindi po tayo maging mapanuri at mapagbantay, maaring mahulog po tayo sa temptation. No? Okay, so mag-pray po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at sa oras na ito. Purihin at dakilain ka, O Diyos, sa kapahayagan ng iyong salita na ito ay aming pag-aaralang sama-sama at magpakahayag ka po sa amin. Maraming salamat po sa bukas na puso at isipan at sa kapangyarihan ng iyong salita na patuloy na gumagabay po sa amin, Ama. Pagpalain niyo po ang oras sa pangangaral ng iyong salita, ng iyong kalooban, O God. In Jesus' name, Amen, Lord, and Amen. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Ang tema po natin ito ngayon ay stay alive, awake, enthusiastic. Yan, maging mapanuri po tayo sa mga minimithi ng ating minimithi po natin. Amen. Hallelujah. Tinignan ko po sa Bible Dictionary kung ano yung desire. Hindi ko naman natingnan talaga doon sa dictionary, sa Webster, sa Bible Dictionary ko lang po siya tinignan. Sa Hebrew word, ang desire po ay ta'eva. Yan. Tapos sa Greek word ay epithioma. Yan. Nang ibig sabihin po, refers to strong longing. Yan, yung refers to a strong longing, yung sobrang mariing pagnanasa o mariing yung longing. Kung minsan po akong maghanap ng word din sa Tagalog. Craving or inclination. Yun, yung mga kahiligan po natin. Yan. May 2 puntos po ang desire. At ito po ay isang maayos na desire na kung saan it is positive desire. At yung isa naman ay negatibong pagnanasa o pagnanais. Yan. Yung positive, seeking God. Spiritual longing, where it leads. Saan po ito tayo dinadala? No? Yung positive desire, it is seeking God. Sa lahat ng minimithi natin, kino-consider natin kung yun ba ay nakakalugod sa Lord, yun ba ay kalooban ni Lord, o kalooban lang natin. Nilalagay muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago tayo kumilos o bago tayo gumawa. Yun po yung positive na desire. Palagi nating inilalagay sa unahan natin ang Panginoong Hesukristo, na hindi lang yung sarili natin ang ating sinusunod. That is a positive desire. Ang negative desire naman po, yun yung lust, L-U-S-T. Yun yung covetousness, yun yung glossy appetite. Yung mga ganun po, saan naman po nagre-resulta ang mga iyon? Okay? Ang sabi po ng Psalms 37 verse 4 sa King James, delight thyself also in the Lord, and He will give the desires of your heart. Delight.
hanapin natin ang kasiyahan sa Panginoon. And He will give the desire of our heart. Sa paghahanap natin ng kasiyahan sa Panginoon, syempre, ang ninanasan ng ating mga puso ay yung mga bagay-bagay na nakakaluwalhati sa Kanya. Syempre, ang nanaisin natin ay yung mga bagay-bagay na nanaayon sa Kanyang kaparaanan, sa Kanyang kalooban. At kung ginawa natin yon, hallelujah, ang Diyos ay pagpapalain niya at ibibigay niya kung ano yung ating ninanais na at hinihingi po sa Kanya. Delight thyself, ipasakop po natin. Hallelujah. Magpasaklaw tayo sa kalooban ng Panginoon. Magpasakop tayo sa Kanyang kalooban. At doon po natin hanapin ang ating kasiyahan, ang ating kagalakan. Yun. Doon po natin hanapin. At matatagpuan po natin doon ang ating kabuuan. Yung iba naman, kaya naman gumagawa ng mga bagay-bagay na kasi maaring sila ay may hinahanap. Mayroon silang gustong mapatunayan sa kanilang mga sarili. Yung iba naman ay sadyang nagpapapansin, kaya gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi nararapat. O maaari ding namang mabuti yung mga ginagawa, kaya lang doon sa punto na hindi pa napapanahon, yung ganun po. Kaya maganda po na sa ating mga desires na binabantayan natin ay nandito po tayo doon sa positive side. Dalawang puntos ng desire ha, ang isa ay positive at yung isa ay negative. Maganda na nandoon tayo sa positibo na side, na kung saan inuuna natin ang kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng mithiin natin, sa lahat ng dinidesire natin, bago natin ito gawin, bago tayo gumawa, bago tayo umaksyon, o anumang bagay, hallelujah, sa katuparan ng ating mga desire para makuha natin ito, napakahalaga na inilalagay natin sa unahan natin ng Diyos. Amen. Kaya nga ang sabi ng Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and He will give us the desire of our hearts. Amen. Magpasaklaw, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos at doon natin hanapin ang tunay na kagalakan at kasiyahan. Sa Diyos natin mahahanap ang talagang masasabi nating hindi nating maipaliwanag na kagalakan at kasiyahan. Alam niya, narinig kong mga patutuong yan yung nagkaroon sila ng kapayapaan, na kung saan galak, na kung itanong mo sa kanila, hindi nila talaga maipaliwanag dahil yun ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. At matatagpuan natin, hallelujah, doon ang ating kabuuan at ang ating ang ating pagkakakilanlan at layunin sa buhay, na tiyak na ito'y maayos, mabuti, maganda at kasiyasiya. Kaya sabi nga ng Bible, delight yourself in the Lord. Amen. Dahil doon natin matatagpuan ang plano ng Panginoong Hesus sa atin. At doon din natin makikita kung paano ang gagawin natin sa mga dapat nating i-action. Amen. Sa mga dapat nating yung bang dapat nating ano yung tamang deal natin sa mga sitwasyon. Amen. Ang negative desire ganito sa Galatians 5:19-21 ang sabi doon sa negative desire. Now, the work of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sexuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warned you, sabi ng Bible, I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Yun po doon sa negative desire. Kung ito will not inherit the kingdom of God, bakit po tayo magpapatuloy? Kaya lang nga, ang ating tema ngayon ay maging mapagbantay tayo, maging alerto tayo, na kung saan masuri natin kung ano yung minimithi ng ating puso. Minimithi natin.
Kasi yung minimithi natin, dapat ay may go signal si Lord. Dapat ay pinapayagan ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung ito ay pinapasakop natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng katagumpayan sa ating mga minimitit. At lahat naman tayo, ang hangad natin tagumpay, diba? Wala namang naghangad na hindi magtagumpay sa buhay na ito. O, yung parang sumali ka sa beauty contest para makapasok lang sa final 4 o final 3. Syempre, sa tuwing may paligsahan, nandoon tayo para manalo. No? Diba? Ganyan din po sa ating buhay. Amen. Alam nyo ba na kung aaralin natin ng Bible, kanina sa pagbubulay-bulay ko sa turong ito, isinulat ko lang po kasi dati nanghihiram ako ng cellphone, tapos yung message, yung mga nakasulat dyan ay aking ipinapadala doon sa cellphone ng asawa ko, ganon, para nababasa ko habang ako'y naka-live. Ngayon yung asawa ko lumabas, nagtrabaho po. So ito, sinulat ko lang siya, ayan oh. Ayan, kita nyo, ay sorry, yan, sinulat ko lang siya. Ayan. So, habang binubulay-bulay ko ito, oo nga di ba, palagi ko pong sinasabi na tayo ay napawalay sa Diyos at ang kadahilanan ng pagkawalay natin ay kasalanan ng tao. Kasalanan ng isang tao, at yung kasalanan na yun ay kumalat sa lahat ng tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan dahil lahat nga po ay nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. Alam niyo, hindi naman po instant na nagkasala ang ating unang magulang na si Eva. Hindi naman siya kaagad nagkasala. Una, syempre, tinukso siya. Temptation, tinukso siya. At nung makita niya, nagkaroon siya ng desire. Nakita niya na yung fruit ay very desirable. Yan. Kaya, maging maingat tayo sa mga dinidesire ng ating puso. Na pwedeng tayo ay bumagsak, o pwedeng yan ay magdulot sa atin ng anumang bagay na hindi maganda. Amen. Lalo na sa ating spiritual na buhay. Okay, note, the first sin recorded in the Bible. Ano po yung first sin recorded in the Bible? That causes us all to have sinned and fall short of the glory of God. Na siyang naging dahilan kung bakit tayo ay nadamay sa kasalanan. Hindi naman tayo yung kumain ng prutas, ng bunga, ng puno, pero tayo ay nadamay. Ang first sin recorded in the Bible ay bunga po ng desire. Nung nakita ni Eva yung bunga ng punong kahoy at tinukso siya at sinabihan siya ng magagandang mga bagay, ng kaaway, hallelujah, na sinabi sa kanya oh, maganda ito, masarap, ganyan-ganyan, so forth and so. Yan, that's the revelation, mga kapatid, no? So, ang nakita niya, yung masarap yung puno, ay masarap yung bunga na pagkain. Yan. Tapos sa pakinggan niya na parang maganda Kaya yung mga offer sa atin, kung may mga offer sa atin, kung ano't ano man yan, it sound good, it looks good, it's look perfect, wow na, ito na, hallelujah. Palagi na sinasabi ko nga po, dapat ilagay natin sa unahan palagi ang Panginoon. Dapat lagi nasa unahan natin ang Panginoon. Nandito siya sa ating unahan. Amen. Hallelujah. Basahin ko po ng buo. The first sin recorded in the Bible that causes us all to have sinned and fall short of the glory of God comes from the desire that looks and sound good and desirable. Yan. Sa Genesis, basahin po natin. Sa Genesis chapter 3 verse 6, ito pang sinasabi. So that the tree was good for food
and that it was a delight to the eyes. Ayan, it was a delight. Maganda sa kanyang paningin. Looks delicious. Ayan. Kaya sa ating mga looks delicious na mga pagkain, tingnan nating mabuhi, very desirable, pero sa panahon ngayon, ang dami na pong bawal, lalo na pag nagkakaedad, no? Maging sa mga business, na mga offer, maaaring napakaganda, ang very promising ang mga sinasabi at ang mga pangako. Kahit na sa personal nating buhay, no, lalo na kung may mga humihingi sa atin o lalo na yung mga nangungutang po, I'm sorry to say that. Pero totoo, lalo na yung mga nangungutang, yung mga offer, ang ganda. Tapos at the end, wala rin. Yung mga ganon. So, kailangan talaga, lagi, ilagay natin ang Panginoon sa ating unahan. Amen. Ang ibig sabihin, tayo ay susunod lang sa Kanya. Jesus, take the wheel, take the lead. Amen. Okay. Yan. Ulitin ko ulit, yung Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Nakita niya. Kasi, nandun pa yung ahas na, ganito yan, maganda yan, ganyan yan. Hallelujah. Alam nyo kung bakit ito yung, yung binigay sa akin ng Lord? Binulay-bulay ko rin eh. Kasi, maging mapanuri daw po tayo ngayong 2026. Maaring maraming maglalatag sa ating harapan, especially sa mga businesses, yan, companionship, yan, maraming maglalatag. Pero, ipanalangin po natin, nabigyan tayo ng Panginoon ng discernment, ipaalam, at maging sensitibo po tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Kasi, ano po yan eh, naranasan ko na rin yan eh, at ipaparanas ng Diyos sa ating lahat. Lalo na kung tayo ay syempre, mayroong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yung isang bagay, magkakaroon ka ng yung parang inner voice na, wag yan, yung ganyan kaagad. Kunyari, papasok ko sa isang business, nandun naman yung inner voice ng Panginoon. Yung iba humihingi ng sign, yung iba humihingi ng kung ano mang hinihingi sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Kung minsan, akala natin walang tugon ng Panginoon. May tugon ng Panginoon. Kaya lang, ipinipilit pa rin nating ipasok yung ating sarili. Kaya tayo, napupunta sa alanganin. No? Yan. So, sa taong ito, maging mapanuri tayo. Mapanuri na hindi lahat ng nakaatang sa ating harapan ay galing sa Diyos. Alam nyo, ang kaaway, pag naglatag yan, hindi mukhang hindi mukhang katakot-takot yan. Hindi mukhang marumi at hindi mukhang palugi yan. Siyempre, lahat ng atang ng kaaway na iniaatang sa atin ay mapang-akit. It sound good. Yan. Gaya nga po, ng Genesis 3:6 na kung saan tinukso si Eva. Hindi naman nagsabi yung kaaway na, sige, pagkainin nyo ito, mapapahiwalay kayo at mapupunta kayo sa ganitong lugar. Hindi naman po niya sinabi. Kung dahil sinabi niya, kainin nyo ito. Sabi niya, mabubuksan ng iyong mata sa kaliwanagan, malalaman nyo ang masama't mabuti. Pagkatapos, yung prutas daw, very desirable. So, ganyan maglatag po ang kaaway. So, maging alerto tayo. Stay alive, alert, awake, and enthusiastic. Amen. Ulitin ko yung verse. Di ko Ulitin ko po mula sa note. The first sin recorded in the Bible that causes us all to have sinned and fall short of the glory of God comes from desire. Yan, nagkaroon ng desire. Si Eva, wow, sarap naman yan. Yung ganon. Na, that looks good and sound good and desirable. Genesis 3:6.
So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, kaya kinuha niya. Kung baga, siya ay nabitag doon sa pain. Tingnan natin. Kasi maaring pain ng kaaway yung mga pinapadala. No? 3 specific desire that lead to her disobedience. Tingnan natin yung 3 specific desire na nakapaloob dito sa Genesis chapter 3 verse 6 na siyang nag-lead sa disobedient ni Eva, na kung saan lahat tayo ay apektado, no? Naging pasa-pasa na. Una, physical desire. Una, physical desire. The fruit was good for food. Ayan. Yun ay may kinalaman sa ating flesh. The food was good for food. So, ayan, katatapos lang ng bagong taon at Christmas, at alam ko na marami sa atin na nakatake ng maraming sugar sa katawan. Yan. Tapos, yun po, physical desire. Number 2, aesthetic desire. Yan. Delight to the eyes, maganda sa paningin. Yan. Yung bang it talks about the beauty. Yan, yung ang ganda nito. Ay, ang ganda naman nito. O, kagaya ng mga bagay-bagay na na gustong-gusto ng tao. Ano ba? Pwede ba kayong magpangalan ng mga bagay-bagay na gusto ng tao? Bag, yan. Kahit maraming bag dahil maganda, sige, bili ng bag. Yan, mga ganun po. Ano pa? Yung mga magaganda, sapatos. Marami ng sapatos, pero bili ng bili. Ano pa? Relo. Yan relo. Marami na nga, bili, pinangbili. Ano mang bagay na maganda sa paningin. Yan, aesthetic desire. So, number 1, physical desire. Nakita niya na yung prutas ay masarap. Good for food. Number 2, aesthetic desire. Delight to the eyes. It appeal to the eyes and beauty. Yan. Yung ano pa ba? Lipstick. Yung mga ganun. Yung ganda naman nito. Alam nyo, hindi ko alam mahal pala ang lipstick. Kasi yung mga lipstick ko matatagal na pong gamit eh. Amen. Number 3, ambitious desires. Yan, yun po yung number 3. Desirable to make one wise. Yan, kasi sabi niya, tatalino ka, mabubuksan ng kaisipan mo, malalaman mo ang mabutit maganda. Ayaw niya kasi na malaman mo yung mabutit masama, yung mga ganun po. Yan, tignan niyo yung offer Yan. It appeal to pride, ambitious, wanting to be more and more. Yan, yung bang hindi na nakokontento, gusto pa ng mas marami, yung ganun po. Hallelujah. Sa 1 John 2:16, ang sabi po doon, for all that is in this world, hallelujah, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride of life is not from the Father. It is from the Word, sabing ganyan. So, ingatan natin na yung sa ating pagtahak, baka mamaya yung ating ninanais ay hindi na po galing sa Panginoon. Hindi na siya makakabuti sa atin. Hindi na makakatulong sa ating paglago. Hindi na magbubunga ito ng ating ikakaayos ng pamumuhay. Marami pong ganyan. So, maging mapanuri po tayo, maging alerto po tayo. Huwag po tayo kaagad umuoo. Huwag po tayo kaagad, we don't easily get into, jump into conclusion or jump into, sige na, yung mga ganun po. Hallelujah. Kailangan palagi, suriin po natin. Remember the prayer of Jesus to the Father. Alalahanin po natin, ang Panginoong Hesus ay nanalangin sa Ama para sa kanyang disipulo bago siya umakyat ng langit. Dito po, ang kapahayagan ng Diyos dito, kung ang Diyos ay nanalangin sa Ama, kasi kita ng Diyos ang ating kahinaan. Alam ng Diyos na tayo ay nasa katawang lupa, nasa laman tayo, hallelujah,
nakita niya, kaya nga siya nanalangin sa Ama. Nakikita niyo doon, ang dami kong nakikita sa verse na yon. Ang nakita ko doon yung pagmamalasakit at pagmamahal ni Kristo. So kung nagmalasakit si Kristo at nagmahal noon sa mga kapiling niyang disipulo noon, yung mga mananampalatayan noon, ngayon din, ganon din siya nagmamahal at nagmamalasakit hanggang ngayon. Dahil sinabi nga rin po ng salita ng Diyos na hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At palaging ang invitation niya ay nandyan lagi. Amen. At kung siya ay nanalangin, tayo rin ay mananalangin. Panginoon na siya. Hesukristo na siya. Pero bago siya umakyat sa ating Ama, tayo pa rin ang nasa kanyang isipan. Nanalangin siya sa Ama na gabayan tayo. Ito yung kanyang panalangin. Tingnan po natin doon sa John chapter 17 verses 15 to 17. Ang sabi po sa verse 15, I am not asking that you take them out of the world, that you keep them from the, but that you keep them from the evil one. Ang panalangin ng Panginoon, hindi ko sinasabi na alisin mo sila sa mundo, kundi ilayo mo sila sa mga masasama. Yon. Number 16, verse 16. They are not of the world, just I am not of the world. Pansinin niyo po yung sinabi niya, ang mga Kristiyano, ang mga tunay na anak ng Diyos, yung mga nakakilala kay Kristo, mga piniling ipasakop at ilagay ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung mga bagong nilalang, ang tawag ng Panginoon sa atin dito, noong siya ay nanalangin sa Ama para sa atin, ang sabi niya, they are not of this world. Hindi na raw po tayo taga dito sa mundo. Amen. Our citizenship is in heaven. Nagaya niya na bagamat nandito siya sa mundo, hindi siya taga-mundo. Ang ibig sabihin po niya, hindi na natin dapat gawain ang mga gawaing makamundo. Dapat wala na sa ating sistema yan. Pero dahil ang kaaway ay hindi tumitigil at nagdo-double time siya, hallelujah, at ginagawa niya ang kaparaanan para maibalik lang ang tao sa kanya, ginagawa niya ang lahat. Nandyan yung temptation, nandyan yung maglalatag siya ng mga magagandang bagay sa harapan. Lalo na yung mga pinagdaanan na natin na naisuko natin sa Lord. For example, yung alak, no? Hindi ko sinabing masamang uminom ng alak. Pwede tayong uminom ng alak, pero kunti lang para sa ating sikmura. Pero yung magpapakalasing sa alak, yun ang hindi tama. Yun ang huwag nating gagawin at yun ang masama sa ating Panginoon at sa ating katawan. Example, yung alak. Pag may yelo na at pinagpapawisan na yung baso, may nag-spark ng ganon. Ano po yung gagawin natin? Nandyan yung temptation. Huwag nating sunggaban. Kasi, yung sabi ng Panginoon dito na they are not of this world as I am not of this world. Ang ibig sabihin po nun, hindi na yung gawa ng mundong ito na dati nating ginagawa noong wala pa tayo sa pagkakilala sa Panginoon, nung hindi pa tayo nagpasakop sa Panginoong Hesus, nung hindi pa natin tinanggap siya bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Yung mga dati nating ginagawa, ngayon po wag na nating gawin. Amen. Praise the Lord. Ituloy ko po. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Oh, tingnan mo ang Panginoon, nag-pray siya, sanctify them by the truth. Ano ang lilinis at babago po sa isang tao? Tanging ang salita lamang niya. Linisin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan at ang iyong salita ay katotohanan. Nakasaad po yan sa Bible. Hindi ko yan dinagdagan, hindi ko yan binawasan o binago. Yan po ang nakasulat. So dito pa lang makikita na natin, may paraan din ng Panginoon. Kung tayo ay sinusubok, kung tayo ay tinitempt, hindi po ang Diyos ang nagtitempt. Ayon po sa James 1:13 to 16.
Hallelujah. Hindi po tayo yon. Hindi ang Diyos ang siyang nanunukso sa atin, kundi ang kaaway. Amen. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya, yung sanctification natin, hallelujah, yung paglilinis sa atin, yun mga Kristiyano na yun, pero sanctify them, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nan, kailangan natin palagi ang salita ng Diyos para kung ano man yung pumapasok sa atin na bulong ng kaaway, ay malilinis yan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ano ang katayuan ng salita ng Diyos sa mga ninanasa natin, ninanais natin, mga plano natin, sa buhay natin. Yan. Amen. Be vigilant. Be watchful. Be alert. On guard. Carefully attentive to the potential danger. Hindi po kasi natin ito minsan namamalayan. Gaya rin ng paglakad natin sa mga lugar kung walang patnubay at gabay ng Panginoong Hesukristo. May mga lugar na kung saan, kagaya nung example po, kagaya nung barilan doon saan ba yun? Yung may nagbaril na maril, Switzerland. Oo nga, Switzerland. Na kung saan, yung lugar na yun maganda. Yung iba gusto nilang mag-relax, very relaxing, pag nasa gilid po tayo ng dagat. Kasi na-enjoy natin yung nature. Pero, mayroong isang pangyayari, mayroong nabaril. No? Hallelujah. Kaya, maging yung buhay natin, parang smooth na sabihin natin, dumadaan tayo sa maayos na kalagayan, pero kahit na ganun po, maging mapagbantay pa rin tayo. Kasi hindi natin alam ang temptation ng kaaway. Hindi natin alam ang kilos ng kaaway. So, napakahalaga na alamin natin ang salita ng Panginoong Hesus, ang kaparaanan ng Diyos, para kung dumating man ang mapanuksong kaaway, hallelujah, alam natin ang ilalaban natin. Amen. Hallelujah. Kagaya nga po kahapon, ang sabi ko, kung mag-bind tayo sa kaaway, kung palayasin natin yung kaaway, kung mag-pray tayo, pray with authority. Pray with authority na hindi parang. Pray with authority na talaga namang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Nasabi niyang ganyan, anything that you loose on earth will be loose in heaven, and anything that you will bind on earth shall be bound in heaven. Amen. Glory to God. Be vigilant, be watchful, be alert, on guard, carefully, attentive to potential danger or problems. Staying on guard rather than careless, often by being aware of your surroundings. Looking out for threats or opportunities. Amen. It's a call to action. Yan. To remain prepared. It's a call to action and to remain prepared. Staying awake, alert, alive, and enthusiastic. Mapagbantay po tayo lagi. Maaring itong taon na to, maraming ilalatag sa atin. Nandyan yung mga businesses that it sound good, it looks good. No? Mga projects na pwedeng maganda ang kita, malaki ang bayaran. Pero, ano ang nilalaman ng project? Ano ang nilalaman ng dapat na magiging trabaho? Lahat, bantayan po natin yan. Amen. Sandali, asan na yung Bible ko? Bubukas lang po ako ng Bible. Okay. Yung New Testament po. Sandali lang. Nakahawak lang po ako dito sa cellphone. Okay. Wait. So, 1:13.
Okay. Ito po. Dito po sa sa James 1:13, nasaan na? Nakita ko na yun kanina. 1:13, ito. Ang sabi po doon, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Pansinin natin ha, nor does He tempt anyone. Hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng tukso sa atin. Kasi hindi tayo paglalaruan ng Panginoong Hesukristo. Kundi ang kaaway ang nanunukso po sa atin. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Yan. And enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. Gaya nga po ng ginawa ni Eva. Yung desire niya, dahil maganda, good for food, at yung offer ay maganda, noong kinuha niya yon, it gave birth to sin, na kung saan lahat tayo ay nadamay sa kasalanang yon. Amen. And sin, when it full grown, it give birth to death. Don't be deceived, my dear brother and sisters. Kaya napakahalaga na maging mapagbantay po tayo. Pero mabuti ang Panginoon pa rin. Sa kabila ng lahat ng ito, God is good. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po sa Tagalog. Verse 13. Ito. Saan na yun? Nasaan na yung 13? Yun. Ayan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, pakinggan po natin. Itong maganda. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Sa ibang translation, siya ang magbibigay sa atin ng way out. Amen. So, mabuti pa rin po ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So, ang aking panalangin na ang taong na ito, may this year, we should be more consistent in our Christian walk. Sa ating, lalo na po sa ating panalangin at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Gawin natin bigay natin yung best natin para makapag-ipon tayo sa ating spiritual bank. Naalala ko kasi yung ng couples love bank, yung ganun mag-spiritual bank din po tayo. Mag-ipon tayo ng mga patungkol sa Panginoon, mga kapahayagan, mga revelation, ang salita ng Panginoong Hesus, yung mga experiences. Mag-ipon tayo. Ayan, ibangko natin sa ating sarili ang bawat kapahayagang ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Nang sa ganon, pag oras na kailangan natin, nandyan. Kaya wag nating sayangin lahat ng pagkakataon. Gawin natin. Kasi dumarating sa buhay din natin na hindi naman tayo palaging mainit. Pero ayaw din ng Diyos na maging maligamgam tayo kasi isusuka tayo. Kaya nga, kung mayroon tayong alam sa salita ng Panginoon, sabi ko nga kahapon sa last ng live, wagi ang may alam.
Kung nakapag-ipon tayo ng knowledge sa ating Panginoong Hesus, may magagamit tayo sa oras ng pangangailangan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman, ng discernment, Lord, para ma-discern namin kung yung mga nakalatag ay kalooban mo o hindi. Na hindi lang po kami basta-basta kaagad-agad, Panginoon, sumusulong. Salamat. At sa iyo rin nanggagaling ang discernment, sa iyo rin nanggagaling ang kaalaman, Panginoon. Ama, patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ang inyong gabay ang aming inaasahan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama. Kayo po ang patuloy na maitaas at maghari po sa amin. Purihin ang ngalan mo. Salamat dito sa mga revelation. Mangusap ka sa aking mga kapatid at sa akin sa turong ito, Panginoong Hesus. Na kami ay maging alerto. Na kami, Panginoon, ay maging mapagbantay. Na kami, Panginoon, ay maging masigasig. At kami, Panginoon, ay hindi patulog-tulog, pakuya-kuyakoy sa aming pananampalataya. Kundi kami ay kikilos para sa iyo, Panginoon. Sa panahong malaya pa kami na makakapagpuri sa iyo, makakagawa para sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, para magawa namin ng tama ang lahat ng para sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa inyo po ang papuri. In Jesus' name, Amen. So, bantayan po natin yung ating mga desire. Bantayan po natin yung mga inilalatag sa atin. Bantayan po natin lahat ng yon. Kunting na lang po, pahapyaw. Yung yung doon sa kadahilanan bakit nagkasala tayong lahat. Ang inoffer ng kaaway kay Eva, nagpakita siya ng magandang bagay at nagsabi siya ng mga magaganda, ang tamis ng dila niya. Kaya, ayan, hindi nabantayan ni Eva, bagamat sinabihan na siya ng Panginoon na huwag kakain sa ganito, pero ginawa niya pa rin, kaya nagkaroon ng consequence. So, doon po tayo, doon sa positive side ng desire at hindi sa negative. At huwag din po tayo doon sa physical na desire at sa aesthetic na desire at sa ambition na desire. Kung di ang i-desire po natin palagi, ang sabi ng Bible, hallelujah, delight yourself under the mighty hand of God and He will give you the desire of your heart. Magandang hapon po at purihin ang Panginoon. Maraming salamat. Sister Winda, God bless po.